Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Senator Tito Soto, tatanggalin na nga ba sa Senado as Senate President at papalitan? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Dahil umuugo nga po ngayon, no? Ang isang pagbabago po sa liderato ng Senado mga babayan. Totoo nga po ba itong mga bulong-bulungan na ito? Okay, so yan po ang ating aalamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, at pakishare na rin po ang ating video at shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. At sa palagi po nating hinihiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so ito mga babayan, no, pag-usapan natin. Dahil mainit po at umuugong-ugong po ngayon mga babayan ang usapin o balita na kung saan papalitan daw po itong si Senator Tito Soto mga babayan. No, alam nyo ito, bago natin pag-usapan yan, may iniisip lang po ako, may idea lang po ako, or sabihin natin opinion, no, dito po sa mangyayari na ito. Kung sakaling totoo kung sakaling totoo. Okay? So pag nagkaroon po ng panibagong liderato o magbabago po, no, ang kasalukuyang liderato mga babayan. Kasi sabi dito sa balita, panibagong banta, no, sa kasalukuyang liderato ng Senado mga babayan. Pero pinabulaanan po yan, no, ni Senate President Tito Soto. Pero no, ito opinion ko lang mga babayan, no. Tayo naman ay malayang magbibigay o nagbibigay ng ating mga opinion mga babayan. No, pero ito kasi, no, naisip ko diyan, baka mangyari na naman, no, yung nangyari po last year. Okay, so ano po ba yun nangyari na yan last year? Kung maalala ninyo, sinampahan po ng impeachment si Vice President Sara Duterte last year. No, at lahat nga po, no, nasa majority block during those time ay walang iba kundi yung mga nasa Duterte block. Okay? Kaya isa rin po yun sa sinasabi po nila di umano, no, na naging dahilan kung bakit po, no, ito pong impeachment ni Sara Duterte ay hindi po natuloy mga babayan. Okay. So kung ngayon po, magkakaroon na naman ng palitan ng liderato, no? Kung ito man ay totoo, malamang sa malamang po, no, ang papalit po dyan mga babayan ay itong minority block. Okay? So sino ba yung nasa minority block? Alam naman natin, sila yung mga tinatawag na Duterte block. At kung sakaling mga babayan, magpapalit po ang liderato ng Senado, mukhang madedehado po ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan. Dahil baka for the second time, mga babayan, matulog na naman ang impeachment ni Sara Duterte at ang ating Pangulo ang tutuluyan nilang i-impeach. Okay, so ito senaryo lang naman na ating sinasabi at hindi naman po natin sinasabi yan na totoo, no? Ito ay opinion lang naman natin, no? At ito naman ay pinabulaanan na rin po ni Senate President Tito Soto. Okay, so ito, panoorin natin mga babayan. Ano nga ba itong sinabi na to ni Tito Soto? Okay, let's go. Kung tatanungin mo ako, ano ba ang iniisip ko na maaaring ilan sa mga kasama? Yan maaari daw hindi ikatuwa ng kanilang mga kasama. Baka dahil mahigpit ako sa insertion sa budget. Tingin nyo ngayon, I doubt it. Dahil mainit nga po yung mga budget insertions na yan at ayaw nga po yan, no, ni Senate President Tito Soto at maging etong si Senator Panfilo Lacson at marami po, no, na senador ang talagang nakatutok ngayon, no, pagdating dyan sa mga budget insertions na yan. At sanay ako dito I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. usually, pag change of leadership, itatawagin. Boss, dito ka na, kayo mo kapatid. So, let's go back. Kasi talagang wala naman. So it's really, do you get 13 people of like mind? But as of today,
wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Okay, so as of now daw, wala pa daw po yung 13 na yan. Huh? Wala pa raw yung 13, sabi ni Senator Cayetano, mga kababayan. So ano ba, may inaantay ba? Okay, so ito, panoorin natin ang kabuuan po ng balita na yan. Muling umuugong ang posibilidad na magpalit na naman ang liderato sa Senado. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, saan galing ang bali-balitang yan at anong sabi ng mga senador tungkol dito? Jiggy, nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanyang mga senador o kahit sino bang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o bababain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. Well, ganun naman talaga, mga babayan, no? Kapag ikaw ang Senate President, no, hindi naman lahat talaga mapiplease mo. Hindi naman talaga lahat mapapasunod mo. Kahit na nasa majority block yung mga yan, no, hindi lahat. 'Di ba? Pero karamihan siguro diyan, no, gusto yung ginagawa, no, ni Senate President Tito Soto. Lalo na, mga babayan, kung yan po, no, ay anti-corruption. 'Di ba? Ayaw po nila yan. 'Di ba, mga babayan? Lahat naman tayo ayaw natin ng ganun eh. Kaya ewan natin kung may mga taong ayaw po dito kay Tito Soto dahil din sa kanyang mga ginagawa, baka may something. Ha? Baka may mga pansariling interes. Baka may pangarap na maging Senate President. Ano ba ang pwedeng dahilan dyan, Gigi? Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Gigi, na-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority block. Pero si Senator Amy kasi, ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority block. Pero, sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanyang mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority block. At hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanyang mga kasamahan dito sa Senado. Pero Gigi... Nako, mahirap yan kahit nakakausap mo. Minsan, alam mo na, di ba? Baka meron dyan ayaw talaga ay Tito Soto, napilitan lang. Kasi syempre, majority block yan eh. Diba? So, maraming perks yan, mga babae. Maraming perks being on a majority block. Ano man daw mangyari, handa si Senate President Soto. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Oh, no, dahil baka mahigpit daw siya. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Pero may nagparamdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo. Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. So far, wala daw nagpaparamdam, mga babayan, na ayaw sa kanyang liderato. Di siguro magsasabi kay SP Soto yan, no? Magsasabi yan sa ibang mga senador. Gigi, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posibleng araw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. Nako, unang babaeng Senate President? Sino yan? No? Sino yan? Amy Marcos pa? Kasi syempre, kung papalit yan, mga babayan, minority block, no? Ang ipapalit lang naman nila dyan na babae siguro na medyo si Amy Marcos. At mukhang madadali nga, no? Kung si Amy Marcos, no? Ito napapag-usapan lang natin, mga babayan, na. Kung si Amy Marcos nga, no, ang magiging Senate President, alam naman natin, no, na close to close yan kay VP Sara. Malamang sa malamang, no,
madidismiss talaga yung kaso ni VP Sara o yung impeachment ni VP Sara Duterte. At malamang sa malamang, mga babayan na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya medyo nag-iingat din siguro itong Senado. No, kasi alam nila no, yung mga possibilities na pwedeng mangyari. No, kasi pagka ganyan, sigurado maluluto yung impeachment na yan. Nasa palagay ninyo, no? So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay yan. Sabi niya, marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Jiggy? At Mayan, ikaw dyan, insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13 ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay So, apat lang mga babayan yung kailangan nila, no? Apat lang. Kasi siyam sila eh. Kung 13 pataas, 4, 5. No, sino kaya yung 5 pwedeng bumaliktad dyan? sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, Yun yung sinasabi natin, no? May mga tao na ayaw talaga doon sa mga ginagawa ni Senator Soto o ayaw, no, dito sa liderato na to. I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Yung ibang mga senador, anong reaksyon dito sa usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya, wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Natanong din namin kanina si Senator Lisa Hontiveros, Senator Jill Ejercito na parehas na member ng Majority Bloc. Tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Habang Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit ni Senate President Tito Soto, sinalag yung mga balita ng kudeta. At Sabi dito ni Senator Ping Lacson, mga babayan, an emerging threat to the Senate leadership, let's put it this way. Like rebellion, the threat against the Senate presidency is a continuing crime since time immemorial, mga babayan. Noon pa raw. tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw, yung mga threats ng pagpapalit ng Senate President. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menlos. Okay, so yan mga babayan, no? Naku, maraming matutuwa dito. Sabi sa inyo, maraming matutuwa. Sabi dito, sana matuloy, abogado sana ang ipalit. Dapat dyan, ilipat sa Showtime. Total, may Vice na doon. Baka maging president pa yan ng show. Vice ganda, mga babayan. Sabi sa inyo, maraming matutuwa. Palitan si Soto at Lacson. Ibalik si Marcoleta at better si Senator Alan Cayetano for Senate President. Dapat ang ilagay dyan ay yung abogado, hindi yung artista. Diba? Sabi sa inyo, para na naman sa impeachment. Diba? Ito possible diba? May nakaisip doon ng sinasabi natin, para na naman sa impeachment. Diba? Ngayon, kung ganun nga yung gagawin nila, papalitan itong si Senator Soto, mga babayan. Posibleng mangyari yun isipin natin, kunyari, nandun tayo sa senaryo na yun. Ito example lang. Nandun tayo sa senaryo na yun. Papalitan si Senate President Soto. 'Di ba?
So, sino ang mauupo? Ang nakikita raw na ipapalit, babae. So, Senator Amy Marcos. Most probably, kung babae. 'Di ba? At kung si Senator Amy Marcos ang magiging Senate President, mga babayan, sigurado, no, may kalalagyan yung impeachment ni Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo na kung ano ibig sabihin yan. No? Alam nyo na kung ano yung mga posibleng mangyari dyan. Okay, so yan, no? Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Big shoutout sa lahat ng mga subscribers at followers natin. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.